32 po, sir. Okay, 32 32. years old from Mindanao. Ilan na po anak nyo? Tatlo po. Tatlo. Dalawang babae. Tatlo. Okay. Yung panganay ay babae. So, anong may tutulong ko sa'yo ngayong gabi? Ganito kasi po. Sana nakipag, sa ayos na mga tao. Hindi ko po kayo marinig, sir. Hello po. Okay, go. Ganito po kasi, yung asawa ko po ay parang gagawa na po kami. Ganito ko lang naman sana. Sana naman. Sana po, hindi pa uli. Sana maayos pa naman. Okay, nagwa-wonder ka kung paano nyo maayos yung problema nyong mag-asawa. Kasing wala na parang naglalaban na po yata kami. Kaya ako na lang kasi yung parang humahawak sa relasyon namin. Mahal mo? Opo, mahal ko po yun. Naniniwala ka ba na ang pagmamahal, kapag sobra mong mahal yung isang tao, nakakasakit na? Opo, tama po. Tanong ko sa'yo, aminado ka ba sa sarili mo na nasasaktan mo yung taong mahal mo? Opo. Sa anong paraan? Siguro po yung pagdadala ko po kanya. Bilang pagtitreat ko bilang asawa. Pakiklaro, hindi kita marinig. Yung pagdadala ko po bilang isang asawa. Okay. Hindi yan ang pansin yung yung mga gusto niya. Sa tingin mo, ano ang rason bakit nanlamig sa'yo ang asawa mo? Lagi kasi kami nag-aaway ng parang iniipon-ipon na yung away namin. Pero para naman sa akin, wala na yun. Hindi nagkaayos din. Pero ang pagkakalam ko parang iniipon-ipon niya. Gusto mo pa bang maayos yung pamilya nyo? Opo, isang gusto talaga po, sir. Bago mo ako kinausap, At ang anak namin. Gusto ko lang po sana po mabuo kami ulit. bago mo ako nakausap ngayon, meron ma akong mga impormasyon na nalalaman, sa'yo at sa asawa mo. Huwag tayo magbanggit ng pangalan, ha? Okay? In short, Sir, alam ko kung anong nangyayari sa inyo. Aminado ka ba na nasaktan mo siya? Physical? naalala ko po yung nag-aaway kami. Ang tanong ko sa'yo, aminado ka bang nasaktan mo siya physical? Yes or no? Opo, Mahal mo. Pero bakit sinasaktan mo? Anong rason mo? yung araw kasi yun po hindi ko napigilan po. Pero hindi naman sinasaktan na parang talagang sinasaktan talaga. Sa ngalan ng anak mo, sa ngalan ng mga anak nyo, gusto mong mabuo ang pamilya nyo. Yes, sir. Pero sa pagkakaalam ko, naiintindihan ko yung sa loobin mo. Pero yung mga pamamaraan na ginagawa mo, akala mo tama. Akala mo magawa mo yung tama para maayos yung pamilya mo. Pero hindi mo alam, mas napapalayo sa sayo. Bakit? Dapat, kung mahal mo siya,
Hindi mo siya ipagkalulo sa iba. 'Di ba? Yes, sir. Bilang mag-asawa, kung ano man yung mga pagkukulang nyo, kung ano man ang mga negative side nyo, dapat kayong dalawa lang ang nakakaalam. Kasi nga mag-asawa kayo eh. Tama? Opo. Hindi mo kailangang ikalat kung ano ang ugali ng asawa mo. Hindi ka kailangang humingi ng simpatya ng iba para lang mapatunayang tama ka at mali ang asawa mo. Wala kang ibang gawin kundi gumawa ng paraan para maayos at mabuo ang pamilya mo. Tama? Tama po, sir. Normal, siguro. Hindi normal yung makasakit ka ng asawa, pero sa ngalan ng pagmamahal, hindi natin maiwasan. Dumarating tayo sa punto na nandilim na yung paningin natin, ika nga. Kaya nagkakaroon tayo ng pisikalan. You know? Pero sabi ko nga, hindi pa huli ang pagsisisi. 'Di ba? Yes, sir. Nagsisisi ka ba sa mga ginagawa mo? O sa mga ginawa mo? Opo, sir. Lahat yun, yung mga ginagawa ko sa kanya, pinagsisihan ko po. Kung nakikinig man siya ngayon, anong gusto mong sabihin sa kanya? Ang sasabihin ko lang po, sana po, mapatawad niya ako po at mahalin niya ako ulit at sana mabuo ulit ang pamilya namin. Makasama na namin siya. Kasama ng mga anak namin. Wala ka bang nililigawan? Po, Wala ka bang nililigawan? nililigawan na ano po. Natural, babae, alangan lalaki. Ay, wala po. Alam na alam niya yun. Mr. JM, Sir, bilang isang lalaki, dapat magkaroon tayo ng sariling paninindigan. opo, Kaya sir. nga tayo nag-asawa para humiwalay sa ating mga ama't ina. Ang ating ama't ina ay nagsisilbing gabay sa atin kapag tayo'y nangangailangan at hindi na natin kaya. Pero hindi ibig sabihin, no? Kailangan simpatya lagi nila ang mangingibabaw. Minsan, tayo mga lalaki, no? Hindi porket lalaki tayo yung padre di pamilya ay tayo na ang tama. Kung alam nating mali tayo, marunong tayo magpakumbaba. Huwag nating igiit yung napakahirap na sitwasyon na alam naman nating mali. Tama, sir. Kung alam nating mali tayo, pati tayo magpaubaya. Humingi ng tawad. Kasi totoo naman eh. Tayo mga lalaki, normal lang naman yan. 'Di ba? Pero yung hindi normal, yung sasabihin natin lagi na tayo lagi yung tama. Kasi kailanman hindi mangyayari yan na tayo ay laging tama. Kasi wala kang perfect sa mundo eh. 'Di ba? Kung sakali man Opo. mapatawad ka niya, ano yung maipapangako mo o ano yung kaya mong gawin para lang balikan ka niya? Alam po.
hindi ko na po ulitin yung saan siya na umayaw sa akin. Lalo na yung nakakasakit sa kanya. Taga saan ka ba, JM? Sa Mindanao? Sa Sindangan po, malapit sa Dipolog City po. Dipolog City. Opo, Anong tunay mong pangalan? Jefferson Bulado po. Jefferson Bulado. Kasado. Jefferson. Jefferson. Kasal ka. Opo. Kung sakali bang matutulungan kita, magbabago ka? Opo. Promise. Pero kung sakaling may ginawa kang mali, Alam ng asawa ko yan. ha? Yung mismo po asawa ko, alam na alam niya na. Yung minsan, number one, di ba yung pang babae kadalasan lang, babae. Minsan malaki. Ang alam ng asawa ko po yan, hindi ko makagawa yan. Kanya. Kilala mo ba kung sino ako, JM? Hindi po, sir. Alam mo bang pulis ako? Sir? Alam mo bang pulis ako? Hindi po, sir. Hindi. Kung sakali bang matutulungan kita sa asawa mo at magkabalikan kayo, may papangako mo ba na hindi mo nagagawin yung ginawa mo sa kanya? Hindi. Opo. Hindi Paano na po kung talaga. malaman ko na ginawa mo ulit? Nasaktan physical yung asawa mo. Ikaw na po yung mismo, sir. Sigurado ka? Yes, sir. Alam mo ba yung tinatawag na bawsi? Opo. Ano yan? Naireklamo ka na ba minsan ng asawa mo? Ako po. Oo. Ay, may sinabi niya sa akin na nagreklamo daw siya. Pero hindi ko alam. Kailan mo, alam mo. Kung sakali magkabalikan kayo, kusa mo bang isuko yung sarili mo o ako pa maghahanap sa'yo? Kung sa ko pong isusuko ang sarili ko po. Yan ba ako, sir? So ganito Bawsi, ang ibig sabihin ng Bawsi, Violence Against Women and Their Children Act of 2002. Ang nakapaloob sa Bawsi, kapag ikaw nakasal o hindi kasal, ka-live-in o jowa ng isang magkarelasyon, kapag sinaktan mo ang isang babae, pwede kang ireklamo ng Bawsi. Kapag ikaw may anak at hindi ka nagsustento, pwede kang ireklamo ng Bawsi. Kapag sinasaktan mo ang anak mo, pwede kang ireklamo ng Bawsi. Kapag sobrang na-stress at ang asawa mo at hindi niya na kinakaya at halos masiraan na ng utak, pasok ka pa rin sa Bawsi. Tandaan mo yan, JM. Yes, sir. So ano mga natutunan mo sa mga nangyari sa inyo? Na ngayon hirap na hirap kang bawiin kung ano man ang meron ka dati. Yung natutunan po, ano po. Yung nagawa ko po yung pagkakamali ko po sa kanya. Kaya hindi ko kailangan ko kanya. Dahil asawa yun. Kaya Wala kang sorry signal. Po. Ano sabi mo? May natutunan naman po. Kaya gusto ko sana
kung sakali magkamalikan kami, may ipapakita ko po sa kanya na nagbago ako. Papatunayan ko po yan. Kasi, ang Jim, gagawa ko pala gusto ko yun. lang ipaalala sa'yo, kung mahal mo yung asawa mo, bago ka magbitaw ng salita, o bago may gawin ka sa kanya, isipin mo muna kung makakasakit ba sa kanya o hindi. Kasi ang sitwasyon mo ngayon, napakahirap iahon. Naintindihan mo? Yes, sir. Kung kailangan mo bumalik sa panliligaw, gawin mo. Kung kailangan mo magpakumbaba, gawin mo. Yes, sir. Salamat po, sir. Nung nagkahiwalay kayo, sa tingin mo, sino ba yung may pagkukulang? Unang-una, sir, sa akin. Kasi ako yung padre di pamilya eh. Inamin ko po, ako naman talaga yung may kukulang sa kanya. Tama, kasi hindi naman lalayo yun kung ginagawa mo yung responsibilidad mo eh. Opo. 'Di ba? Opo. Yun nga sinasabi ng iba, saka mo lang malaman ang halaga ng isang tao kapag wala na siya sa tabi mo. Ngayon nagsusumikap ka, Tama. pero wala na siya sa tabi mo, 'di ba? Yes, sir. Eh kung dati mo pa ginawa yan, edi sana masaya kayo nagsasama. Sa pagkakaalam ko, naghanap siya ng trabaho dahil wala kang trabaho o tumigil ka sa pagtatrabaho. Dahil Ano po, ganito kasi yan. Nagpapaalam kasi ako sa ano. Kung pahinga ko na ako sa trabaho. Nakausap ko siya. Eh, ayos namang usapan namin. Sabi niya, siya daw yung muna magtrabaho para di mo mali eh. nga. Mali. Oo nga po, mali nga po yan. Kung May alam ko lang tatlong sana anak ka na. May tatlong anak ka na. Tayong mga lalaki, dapat tayong aahon sa asawa at anak natin. po. Dapat wag nating hayaan maghirap yung mga asawa natin na alipustahin ng mga amo nila, na utos-utusan kung saan-saan, na pagsasabihan ng kung ano-ano. Instead na silang makakaramdam nun, tayo dapat ang makakaramdam nun. Bilang isang padre di pamilya, di ba? Opo, tama talaga po siya. Masakit ako magsalita, pero kailangan mong malaman at kailangan mong maintindihan. Alam po. So wala kang ibang dapat gawin. Magsipag ka para sa mga anak mo. Magpakumbaba ka para sa asawa mo. Naintindihan mo? Yes, sir. May alam akong ginagawa mo na para sa akin hindi mo dapat ginagawa. Opo. Pero hindi ko na kailangang dapat sabihin yun. Kung ikaw gusto mong makuha ulit yung loob niya, daanin mo sa maayos na paraan. Opo. Alam mo ba yung simpleng pang ba-blackmail mo sa kanya, pwede niyang gamitin yun para ireklamo ka? O pwede niyang gamitin yun para tuluyan ng mawala yung nararamdaman niya sa'yo? Opo. Naku, ang hirap ng signal mo, tulo. Di ka ba pwede maghanap ng signal? Madilim kasi sa labas, sir. Madilim. Sige, maghanap ka ng paraan. Basta makapag-usap tayo na maayos.
Pero narinig kita, sir. Yan, yan, Narinig yan. Huwag mong yung galawin. sinabi mo. Naririnig mo ako. Opo, opo. Okay. So, gusto ko lang sabihin sa kapartner mo, no? Ma'am, kung nasan ka man ngayon, no, I know na kilala mo ko. Kilala kita. So, based on my observation, maayos ka naman. So, hindi ko alam kung, sabi nga, kung sino nga ba ang nagsasabi ng totoo. Kung sino nga ba, no, yung nangingibabaw sa mga sinasabi nyo. Pero para kay mama, gusto ko lang sabihin, wag mo nang antayin na dumating ka sa punto na may magustuhan kang iba. Wag mo nang antayin na malibang ka sa ibang tao. Kasi once na naumpisahan mo yon at once nakipag-entertain ka na doon at nabaling na doon yung atensyon mo, tuluyan na mawawasak yung pamilya nyo. So ngayon, napapansin ko at na-observe ko, wala pa. No? Kayo bilang isang nanay at tatay, hindi naman ako naniniwala na hindi nyo na talaga mahal ang isa't isa. No? Kasi hindi naman kayo ikakasal kung hindi nyo minahal yung isa't isa eh. Pinapairal nyo lang yung galit sa bawat isa. Hindi nyo ba alam sa ginagawa nyo? May nasasaktan? Kahit wala kayong pakialam sa sarili nyo, magkaroon kayo ng pakialam sa mga anak nyo. Dahil wala silang kasalanan sa mga ginagawa nyo. At matuto kayong magtanggap ng kanya-kanya nyong pagkakamali. Para kay ma'am, hindi pa huli ang lahat. No? Sana magkaroon kayo ng pag-uusap para maayos yung pamilya nyo. Gusto nyo ba yung lumaki yung anak nyo na walang kinikilalang nanay? O walang kinikilalang tatay? Gusto nyo ba kapag pumasok sa eskwelahan yung anak nyo, kukutyain yung anak nyo na ang dumadalaw ay nanay lang? Ang dumadalaw ay tatay lang? Gusto nyo ba ganun na mangyari sa anak nyo? Kung kayo, hindi kayo naawa sa sarili nyo, maawa kayo sa mga anak nyo. Bakit kapag sinaktan nyo yung isa't isa, magiging masaya ba kayo? Kapag hinawalay nyo yung isa't isa, magiging okay ba kayo? Sigurado ba kayo hindi nyo iniisip yung mga anak nyo? Tandaan nyo, ang pinakamasakit na higante pagdating ng panahon, yung baliwalain kayo ng mga anak nyo. Naririnig mo ba ako, JM? Yes, sir. Bata pa kayo. Pero mas bata ako sa inyo. Maaga pa para magsisi
at baguhin yung sitwasyon nyo. Kung hindi nyo magawa ng paraan yan, anak nyo ang maniningil sa inyo. Kahit ano pa ang pag-brainwash nyo sa mga anak nyo, darating at darating ang panahon na magkakaroon ng sariling mga isip ang mga yan. Darating at darating ang panahon na magtatanong ang mga yan. Kaya para kay ma'am, no, sana, yung galit, normal lang din naman yan eh. Normal na magalit ka, magtampo ka. Pero yung susuko ka, no. Wala na, pinasok mo na yan eh. 'Di ba? Tsaka ako kasi pagdating sa isang relasyon, wala eh. Lumalaban eh. Sabi ko nga, kapag ang lalaki ayaw na, sobrang hirap na talaga. Pero para sa akin, lumalaban eh. 'Di ba? Bilang isang babae, ang pinakamahirap mo na kalaban dyan pagdating sa isang relasyon, third party. Kapag yan napunta sa iba, no? Kapag yan napunta sa iba, mahihirapan ka. Pero wala namang third party, 'di ba? Sabi nga yung isang relasyon, no, lalo na pagkasal ka, hindi naman sa lahat ng bagay masaya lang. Nandun talaga yung hirap. Nandun talaga yung sakit. Dapat i-expect mo yan. So kung ano man ang pagkakamali mo, JM, dapat magawan mo ng paraan yan para kayo magkapatawaran. Naintindihan mo, JM? Yes, sir. Tandaan mo, JM, kapag nagawan ko ng paraan na mapag-ayos ko kayong dalawa at may ginawa ka, tatablahin kita. Naintindihan mo ba ako? Yes, opo. Last word mo para sa asawa mo bago ka bumaba dito. Oo. Anong gusto mong sabihin sa asawa mo bago ka bumaba dito? Okay lang yan, walang problema umiyak. Normal yan sa nagmamahal. Ano ba tawag mo sa kanya? Nanda, sir. Sige, masabi mo. Nakikinig siya ngayon, nakikita ko. Sabi ko lang sa'yo, alam ko na alam mo na sobrang mahal kita. Alam mo yun. Sorry sa mga ginagawa ko sa'yo, lalo na sa pananakot ko sa'yo. Lalo na sa mga salita na nakakasakit na binibitawan ko. Sana po mapatawan niyo ako kung nakikinig ka man ngayon. Ang hiling ko lang, sana nagkakaayos pa tayo at mabuo ulit ang pamilya natin. Yan lang po. Anong gusto mong sabihin para sa mga anak mo?
para sa mga anak namin. Nak, hanggat kaya ko po, hanggat kaya ko pa, ngayon talaga ako ng paraan para makipag-ayos sa mama niya. Kasi ano sir, yung anak namin, ayaw talaga maghiwalay kami. Kasi nangako ako kasi sa anak namin na lahat gagawin ko para magkaayos lang kami. Pero para kasing ano eh, parang wala na eh, parang tinutulak na ako pala sa asawa ko. No, kahit pa man ganun, hindi pa rin ako bibitaw eh. Malaban pa rin ako. Kung sakali, magkakaayos pa rin kami. Pero ilaban mo ng maayos. Huwag mong Yes, daanin sir. sa dahas. Huwag mong daanin sa galit. At lalong-lalo na, huwag mong daanin sa selos. Huwag mong Opo, sir. daanin sa pambabato na pagsiselos na hindi mo naman alam kung totoo o hindi. Kung gusto mo magkaayos kayo, gumawa ka ng ibang paraan na alam mo na hindi makakasakit sa kanya. Lalong-lalo na kung hindi niya ginagawa. Tandaan mo yung ginawa mo, sariwa pa sa kanya. Tandaan mo yung ginawa mo, tumatak sa isip niya. Kaya sinasabi ko sa'yo, isang pagkakamali mo lang at mapuruhan yan. Sigurado, magtataguyod ka mag-isa para sa mga anak nyo. Huwag naman sana. Kung mahal mo, ayusin mo. Ganun talaga eh. Tayo ang nagkamali, tayo ang maghirap. Tayo ang nagkamali, tayo ang magsumikap. Tayo ang nagkamali, tayo rin ang magpakumbaba. Tama po. Kaya nga po, kung nakita kita namin, nagustuhan ko yung mga advice mo. Kaya nga, kung babaka sakali kung makita ko dito, sana malakas nakaka-train. Pero wag kang mag-alala. Babalitaan natin sila kung ano yung resulta ng pag-uusap natin ngayong gabi. Kilala ko siya Opo, alam ko po yun sir, kilala mo yun. at subukan ko siyang kakausapin. At pag-usapin ko kayong dalawa. Okay? So, laban lang. Ganun talaga. Ang importante, tanggap mo yung mali mo. Opo. Pero ako para sa'yo, saludo ako sa'yo. Kasi, nagkamali ka man, pero hindi mo pinili yung ginawa mong pagkakamali. Aminado ka sa sarili mo, nagkamali ka. Pero nandyan ka pa rin para sa mga anak mo. Lalong-lalo nandyan ka pa rin lumalaban para sa pamilya mo. Lalong-lalo na sa asawa mo. Kahit alam mong malayo na siya sa'yo. Kahit itinataboy ka niya palayo. Kahit na parang itinatakwil ka na niya, lumalaban ka pa rin. Alam nyo guys, no, para sa akin, yan yung tamang padre di pamilya. Kasi aminado siyang mali siya eh. Mali siya, pero hindi, sa tingin ko, hindi naman siya gaganyan, di ba? Kung para lang gusto niya balikan yung asawa niya para saktan niya ulit. No. Kasi silang dalawa, magkalayo sila. Hindi sila ngayon magkasama. Sa ginagawa niya ngayon, no? Based on my observation, hindi naman ako perpektong tao. Pero ako, kung siya, hindi disiplinado, oo, dati siguro. Nung magkasama sila, nagkulang siya. Naging pabaya siya. Pero nang nawala yung asawa niya, napalayo sa kanila,
hindi niya naman pinabayaan yung anak niya? Napoprovide mo ba mga pangangailangan ng anak mo? Sir, Sigurado ka? So, ganun talaga, idol. Ilaban mo yung sayo. Kasi alam mong sayo yun. Kumbaga sa titulo, nakapangalan sa'yo. Kaya wala kang ibang gawin kundi lumaban. Lumaban ng lumaban. Totoo lang guys, kakaunti lang yung lalaking ganito. No? Hindi po ako kampi sa babae, hindi po ako kampi sa lalaki. Pero bilang isang lalaki, no? Kasi ako guys, marami din akong mga kaibigan, mga kakilala, o nakilala, o na-encounter, no? Bilang isang public servant. Lalaki po yung, kumbaga, nawawalan ng lakas bilang isang padre de pamilya. Pero ito wala eh. Itinatakwil na, lumalaban pa. Ayaw na. Pinipilit pa. 'Di ba? Kakaunti lang po yung lalaking ganito. Kaya para kay ma'am, no. Swerte ka pa rin. Ang pagkakamali, normal 'yun. Yung sakit sa relasyon, normal 'yun. Sabi nga sa Biblia, 'di ba? Kung kaya mo patawad ng 10 hanggang 1,000, gawin mo. Kasi pinagpapala yung taong mapagpatawad. Tayo naman na nakagawa ng mali, kung alam nating mali tayo, tanggapin natin. Hindi yung tayo yung mali, tayo pa yung siga, tayo pa yung matikas, tayo pa yung masunod, 'di ba? Tandaan nyo, walang nagkakaayos sa parehas na mainit na ulo. Ha, JM? yes sir. Alam ko mainit lagi ulo mo eh. Tama, mali? Tama po. Kapag alam mo mainit ulo ng asawa mo, huwag kang makisama. Maglaylo ka. Kay ma'am naman, kung alam mong mainit yung ulo ng asawa mo, huwag mong patulan. 'Di ba? Hindi naman tayo 17 years old, 16 years old para sa mga ganyan eh. Lalong-lalo na may anak kayo. 'Di ba? Kailan ba nagkasundo yung positive sa positive, negative sa negative? Di ba? Wala. Kung makikita mo sa battery, negative at positive yan eh. Di ba? Kasi kapag magkagalit kayo, pag mainit yung ulo ng isa, dapat mahinahon ng isa. Di ba? Kung mainit ulo ng asawa mo, ikaw dapat ang umintindi. Di ba? Vice versa dapat yan. Hindi yung mainit ulo niya, mainit din ulo mo. 'Di ba? Ako sa akin, maniwala ka kapag ako galit, lumalayas ako sa bahay. Pabalik na lang ako kapag malamig na ulo ko. Wala akong nasabing masama, hindi ako nakasakit. Pagbalik mo, ganun pa rin. Wala kang choice, tol. Ganun talaga. Kung ganun talaga, kung hindi umobra yung una mong plano, hindi gumawa ka ng pangalawa, 'di ba? So alangan naman na hindi nag-work yung ginawa mo, ay titigil ka na. Iinit din yung ulo mo. Hindi. Imposible na hindi magawa ng paraan 'yan.
Parang utang lang yan eh. 'Di ba? Bakit kapag nangutang ba tayo, kapag bayaran na at wala tayong pambayad at sinisingil tayo, 'di ba nagagawa natin ng paraan para makapagbayad tayo? Ganun Tama. 'yun. So sa ulitin ko, may chance pa sa palagay ko. Depende sa effort, no? Depende sa effort mo. Depende sa galaw mo. Depende yan sa ipapakita mo. Lalong-lalo na, depende yan sa pagmamahal at respeto na ipaparamdam mo sa asawa mo. Naintindihan mo? Yes, sir. Huwag kang magsawa. Ipakita mo sa kanya na nagbago ka. Ipakita mo sa kanya na ikaw pa rin ang karapat-dapat para sa kanya. Patunayan mo sa kanya na gawin mo ang lahat para hindi siya mapunta sa iba. Pag-aari mo yun eh. 'Di ba? Kung naliligaw na yung landas niya, ikaw ang tumulong sa kanya dapat. Walang gagawa ng paraan o walang tutulong sa kanya para maituwid yung landas niya, kundi ikaw din mismo. Kaya nga kayong mag-asawa, di ba? Kasi nandyan ka. Kung alam mong nawawala na siya, dapat nandyan ka para tulungan mo siya. Ganun yung role natin sa mga partner natin. Kaya, GM, laban lang. Okay? Yes, sir. So, huwag Salamat, kalimutang sir. Maraming manalangin. At higit sa lahat, wag mong pababayaan yung anak mo. Wala ka na bang sasabihin? Naulan dito, sir. Philippines, naulan. Malakas ulan. Sige, sige. Thank you so much, Sir JM, sa pag-akyat, ha. Sir, Salamat sa pag-akyat. Thank you so much. sige, sir. Maraming salamat din po, sir, sa oras na binibigay niyo po sa akin. Maraming salamat po.